Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ating bansa ay hindi talaga aangat dahil sa mga taong ito, na hindi nakakaramdam ng pagbabago sa gobyerno. Sila ang gumagawa ng mga paraan upang alisin ang mga Duterte sa politika, na hindi nila gusto ang pamumuno nito. Dito nyo mapapansin ang mag-amang Duterte ang lagi nilang pinupuntirya, na patuloy nilang binabatikos at ginagawa nila ng issue upang masira ito sa taong bayan. Kung iyong mapapansin, hindi nawawala si Trillanes at mga makakaliwang grupong ito pagdating sa pagkundina sa mga Duterte, dahil isa itong malaking banta sa kanilang layunin ang palitan ang gobyerno. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang mga ito upang pabagsakin ang tinik sa kanilang mga lalamunan, ang mga Duterte. Natila ipinapakita ng mga ito na takot silang magbalik ang mga Duterte sa pagkapresidente dahil mahihirapan sila gawin ang kanilang mga layunin ang makapasok sa gobyerno sa pinakamataas na posisyon, kaya gagawin nila ang lahat ng paraan. Dahil para sa kanila ang mga Duterte ang leader na susugpo sa kanilang ipinaglalaban. Meron kaming hinahandang malaking mass mobilization para madinig ng mga senador yung aming clamor. Gawin na yung kanilang mandato bilang impeachment trial judge at isahan na yung impeachment trial. Ginagawa niya pagka sinasummon siya sa Kongreso para ma-explain ito, no? Siya ay pupunta doon, making a mockery, pagtatawanan lang niya yung proseso, and even hindi niya aatenan ang mga hearings. Kaya naman, if you believe na dapat lang i-impeach na si Sara Duterte, samahan niyo kami sa harap ng House of Representatives. Manawagan tayo na i-impeach na si Sara Duterte. Impeach Sara Duterte now. Ayon naman sa bidyong ito na hindi na nabanggit ang pangalan, na isiniwalat ng babaeng ito na lumantad at umamin na isa sa ginamit nila upang siraan si Pangulong Duterte. At binayaran daw ng 19 million si Las Cañas upang magsinungaling sa harap ng Senado. Eto, panoorin nyo. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, nung 2017. Ito po siya ay nagpa-presscon, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December, kasi yun na nga nalaman ko na kasi isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted? Fake po. Kasi actually, nung December, ako kasi po is, may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is, permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero, nag-aalibay lang ako kasi, ayaw ko kasi yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is, talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung, eto pa po,
habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit sali na si VP Sara. It is because mismo siya, sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala nyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si Arturo Las Cañas Kasi nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually, ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako. Tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila, na sila is mga bayaran.